nandito tayo ngayon sa Biñan, Laguna at i-feature natin ang isa sa mga nag-trending na kainan. And ang dami-dami na sa inyo nagme-message sa akin, naglalagay sa comment section ko na i-rate ko naman daw itong kare-kare ni Balat. Akala ko kare-kare lang yung binibenta niya, pero as you can see, pagka pumunta ka na dito, meron sila available na crispy dinuguan, meron silang Kanto fried style chicken, and meron silang lechon horno at bulalo. Lahat halos ng mga nag-trending nandito na rin in one-stop shop. So, samahan nyo ako, tikman natin. Let's go! At ayan na ang lahat ng pagkain natin. So, meron silang binibentang iba't ibang mga klaseng pagkain. And pag pumasok ka dito, per station ang pila and per station ang bayad. If marami kang gusto tikman, dapat medyo marami kang pasensya kasi per station medyo maraming nakapila. And ang pinakamaraming tao is yung sa kare-kare and sa dinuguan. So pagkatapos nun, meron sila parang sari-sari store naman dito na parang doon ka kuha ng soft drinks. And then, ang presyo ng mga to, so ang kanilang crispy kare-kare, ganito kadami siya pag take out. Take out dapat namin, pero may nakita naman kami available seat, kaya pumupuna lang kami dito. So ang kare-kare nila, this is for 160. This is for 160 pesos. May kasama na siyang dalawang bagoong na ganito. So, next naman natin is ang kanilang crispy dinuguan. Crispy dinuguan is 150. Basta nasa 150, 180, 160. Basta less than 200 lang ang presyo. Nakalimutan ko na. So, ang crispy dinuguan nila, ganito kadaming dinuguan. Tapos, meron kasamang lechong kawali. Ganyan siya. Lagyan natin. Ayan siya. Ganyan kadami. And then, meron din silang lechon horno. 150 pesos lang itong ganito kadami. And may kasama na rin siyang dalawang sausawan. And ang kanilang bulalo, ganito yan. 150 pesos and unlimited rice na rin yan. And yung one whole... meron pa kasamang soft drinks? May kasamang soft drinks pa daw yan. Only rice, 150 pesos. And then, yung one whole chicken nila is for 170 pesos. Ganyan na yan. Ang initial reaction ko nung nagbabayad ako, I was expecting na yung lechon horno mga nasa 300, 400. Tapos yung bulalo mga nasa 350. 150 po. Ha? Sure kaya 150, 170. Sabi nila, yes po, yes po. Be, magkano ang kilo ng manok ngayon? Tapos 170 lang to. Manok pa ba kaya yun? So ayan na nga. Ito na lahat ng pagkain natin. Samahan nyo ako, tikman na natin. So I'm going to start with... Ay, ito pa pala. So si bulalo lang ang may only rice. And then yung lechong paksiw daw yung only rice. Hindi na namin naintindihan yung iba kasi ang busy nila lahat. So, comment, ang ganda ng lugar, presko naman. Pero I doubt na malamig dito pagkatanghali. So I highly suggest if pupunta kayo, gabi. Pero sa gabi, mahirap po ang parking. Maraming nakapila. So, dapat medyo may pasensya kayo dahil talagang mayat-maya, ang bilis ng transition ng mga customers. So, ano pa ba? May CR sila dito and may parking sa loob. Pero mabilis mapuno, gilid na kayo ng kalsada. And ayun na. Let's start sa kanilang bulalo. Or nilaga. Nilaga, bulalo? Bulalo. Ayan siya. Pero nilaga sa akin. Ayan siya. So, may kasama siyang tatlong laman, isang corn, more on the pechay and repolyo side. And ang initial ko napansin sa kanila is ang linaw ng broth. So, alam mong hindi yung unang banlaw or unang babad yung ginamit nila. Kasi usually maraming scum yun eh. Scum is yung pinakuluan ng mga buto. Tapos, doon lumalabas yun galing sa para siyang impurities. So, feeling ko sinala nila, then gumawa sila ng sariling broth. Ayan na siya. So, tikman natin yung pinakasabaw. Hindi siya maalat like other na natikman ko na more on the patis. This one is more on the spring onions and leeks. Alam mong kasama yung leeks sa pagpapakulo kasi sobrang linis ng pagkakalasa. And then, hindi siya... Alam kasi may mga bulalong kung ano na nilalagay. How I wish lang na mas brothy yung lasa niya. Brothy in a way na galing sa buto, yung pinaka-broth na lasa niya. Kasi personally, I don't know. Hindi ko alam pero parang flavor enhancements yung nangingibabaw sa panlasa ko. Flavor enhancements yung ganun. Next natin is yung pinakalaman niya. Arte kasi, wait lang. Paplato ko na.
Bago pa kuluan, minarinate nila. Doon ko nalalasahan yung patis na hinahanap ko sa bulalo. Overall, without considering the price, bigyan ko to ng 8 out of 10. Pero, considering na 150 pesos lang yan, 10 out of 10. Sobrang sarap. Tikman natin yung gulay din. Nakahiwalay nila, ina-assemble. Kaya may lutong pa rin yung gulay nila. Sarap nito. So, add ko pa. So, yung, di ba kasi pagka, alam mo galing sa buto, and sa beef na, siya, mamantika. So, if you're the type of person na gusto ang bulalo na hindi masyado mamantika, this is perfect for you. Manipis lang yung pinaka-fat niya or taba na nilalagay. Kaso, lasang-lasa yung gulay. I wish medyo na blanch pa ng koonti. But yeah, overall, masarap na siya for 150 pesos. So, next naman natin is yung chicken. Yung chicken nila, ako sobrang nahuhumaling 170 pesos lang. Kasi sa mga roasted chicken sa mga tinda, di ba? 380, 480, 500 na yung iba. Then sa Kanto style fried chicken, yung iba nasa 120, 150. Pero ito 170, hindi nalalayo. May upuan ka na. So try natin sa chicken. Ayan siya. Ang napansin ko sa kanila, kasi since nakapila ako, matagal yung ito ang chicken na pinakamatagal pinipila kasi matagal nila niluluto. What I like is yung mga staff nila is aware sa dugo. Alam nila kung saan kinakat, tinutusok, and pag may dugo pa, inuulit-ulit nila sa pagano. Kasi alam niyo ba, sa mga bata, delikado po ang dugo or fresh blood from the chicken kasi pwede yun silang magkasakit or magkaroon sila amoebiasis. Share ko lang. So next naman is ito yung fried chicken nila. Tikman natin. Harina. Dry butter. And in fairness, may timpla na yung pinaka-laman niya. I'm not sure if binabray nila, pero it's really juicy. I'm not sure lang, kasi kakaluto lang, kakahango lang, kita yung hinango, chinap agad nilagay dito. Hindi ko pa masabi if yung chicken is okay after such time, pero I suggest na dito yung nakainin pagkaluto. So, the flour lang medyo bland lang yung pinaka-outer structure and kulang sa seasoning for me. Pero nasa loob yung pinakalasa niya. But personally, bigyan ko to ng 9 out of 10. Try ko samahan itong gravy nila. It's sweet, very umami, ma-oyster, siya, ma-seasoning ang lasa niya. Pero malinamnam and may hints ng tamis ang nalalasa ko. In fairness, match siya dito. Parang yun yung nagbibigay ng lasa doon sa pinaka-outer exterior ng pinaka-manok na naglalak. Ang sarap. With the gravy, 10 out of 10 sa akin to. Next natin is yung lechon horno nila. Diyos ko Lord. See you there. Ayan siya. Tikman ko muna ng wala. Yung laman, matanglad yung lasa niya, malinamnam, may alat. Pero yung outer skin niya ang medyo maalat for me. Siguro, kasi di ba pag nagpapalutong ka ng mga ganito, ng skin is, binabalot mo ng rock salt. Usually kasi inaalis yun or binabanlawan after if gusto mo mapa-crispy. But this one siguro baka na-miss out. Medyo may mga bubu akong asin na nakain sa pirasong to ha. But overall, sarap. Samahan natin ng Ang ganda. Ang lutong. 10 out of 10 to without the alat. Next naman natin is yung kanilang dinaguan. Gusto ko lang tikman yung pinakasabaw. So, ayan yung consistency niya. It's thick. Okay. Maasim. Maasim na dinuguan. So, for those na fan ng mga hilaw na suka na dinuguan, this is for your daddy, para sa'yo to. And then, ang ganda ng pagpapakulo sa pinaka-blood. Makapal yung consistency. Wala akong lansa nakakain. Ang daming siling green nilalagay. Actually, yun yung aftertaste niya. Siling green, para kang umata. Try ko with the laman, ha? Maganda yung pinaghiwalay ko yung toppings dito sa sabaw. Kasi kumukunat yung pinaka-lechong kawali eh. So,
Pag pinagsama sila, ang gandang combination. 10 out of 10 sa akin to. In fairness. Kere-kere. Tikman natin. Ito yung sinasabi kong namumuo yung skin. Ayan, nag-skin siya. So, pinipil natin siya. Usually, pag ganito, galing sa cornstarch yung kapal. O yung thickener niya, galing sa cornstarch. Peanut butter. Patis. I mean, the consistency is there. If ikaw yung mahilig sa, kare-kareng matamis, baka hindi mo siya mabetan. Pero, what I like about this is para siyang may giniling na bigas. Pero parang galing sa starch eh. May mga giniling na mani akong nakakain. Yun ang pinaka-initial flavor na nalasa ko. How I wish mabalanse yung tamis at alat nagmi-meet. Kasi more on the alat side ang natitikman ko dito. But so far, not bad. Bigyan ko ito ng 8 out of 10. I-try ko itong puto nila. Mayroon silang tig sa 70 pesos. I'm not sure if to. Gawa na nila. Ganda. Actually, kaya kami order ng puto para sa dinuguan. Happy birthday. Yeah. Ang dami nagtatanong sa akin ito kung worth it. There you have it. Na himay-himay ko na yung lasa tsaka yung experience ko with the food. Overall, ang kare-kare ni Balat ay Mark Kebab approved, including other food niya. Kasi, for the longest na kumakain na nagwa-vlog ako, ngayon lang ako nakakita and naka-experience ulit ng murang pagkain na affordable para sa masa. So, yeah, this is a good experience and if wala ka ng mahanap na lutuan or mga kainan, pwede ka pumunta dito at mag-take out. Perfect to sa mga late night cravings. Hindi ko lang kung anong operational time nyo. But overall, ang aking personal favorite and highly recommended is their dinuguan. Next is yung lechon horno and chicken. Yun ang aking personal favorite. Pero recommended rin na ang bulalo. So, yeah. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and let me know in the comment section kung ano pa at saan nyo pa ako gustong kumain. And sana parating masarap ang ulam niya. Kaya di tayo mayaman. Bye!